Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Ako po si Ryan, 34 years old, mula po sa Taguig City. Dr. Love, napasulat po ako sa inyong programa dahil nais ko po sanang ilapit ang aking suliranin. Meron po akong problema sa aking pananampalataya nito mga nagdaang taon. Napapadalas ang pag-question ko sa ating Panginoon. Dr. Love, ako po ay pinalaki ng aking mga magulang na malapit sa Diyos. Hindi nawawala ang pagdarasal bago matulog, ang pagsisimba tuwing linggo, ang pagtulong sa kapwa kapag may sobra, ang pagmamahal sa kapwa maging sa mga hayop. Dala-dala ko ito hanggang sa aking paglaki. Minsan din po akong nagsilbi sa simbahan. Isa po akong Katoliko. At nang bumuo ako ng pamilya, ganito rin po ang ipinatupad ko sa aking sariling pamilya. Hindi paglimot sa may kapal, pagtawag sa Kanya at pagpapasalamat at higit sa lahat, magtiwala sa Kanya. Maswerte nga po ako dahil ang nahanap kong kabiyak ay tulad ko po, mahilig ding magsilbi sa Panginoon. Biniyayaan po kami ng may kapal ng 2 supling, nagpapasalamat po ako doon. Nagpapasalamat din po ako sa maayos na trabaho, maayos na sahod, mababait kong mga anak, mabubuting katrabaho, at mga kasamahan sa simbahan. Napakasaya po ng buhay ko. Kaya nga lamang po, Dr. Love, hindi ko po maintindihan kung bakit biglang dumausdos ang lahat. Nagsimula po sa pagkawala ng mga magulang ko, nawala sila sa napakasakit na paraan. Ang aking ina ay inatake pa po ng stroke nang makailang ulit bago po nawala. Bukod po sa sakit na naramdaman naming pamilya, talagang naubos din po kami pagdating sa usaping pinansyal. Sumunod po ang aking ama. Nagtatrabaho po sa isang construction site. Naaksidente po siya. Hindi ko rin po maatim ang sinapit niya. Napakasakit po. At nangyari pa po yan 1 linggo matapos mawala ang aming ina. Akala ko yun na ang huli. Dobling pasakit at sakit. Pero hindi po pala, Dr. Love. Habang hindi pa ako lubos na nakaka-move on sa mga nangyayari, mayroon na namang nangyari, Dr. Love. Hindi madali para sa akin. Basta mag-move on dahil nag-iisang anak lang po ako. Sila lang po ang kasama ko sa buong buhay ko. Liban na lamang po ng pamilya nang ako'y nagkaroon ng pamilya. Pero heto, yung akala kong ibinigay sa akin ng Panginoon para makaramay at makasama habang buhay, nawala rin po. Sumama po sa ibang lalaki ang aking asawa. Hindi ko lubos maintindihan kasi Dr. Love, 1 taon pa lang nang mawala sa akin ang aking mga magulang, hindi man lang niya naisip yun. Tapos biglang gagawan niya ako ng ganito? Hindi ko po naisip na magagawa niya sa akin ito dahil, Dr. Love, parehas kaming masunurin sa Panginoon. Pinakasalan ko siya at nangako na magsasama sa hirap at ginhawa. Pero bakit ganito, Dr. Love? Ngayon, heto ako. Hindi ko po malaman kung paano babangon kasama ng 2 kong anak. Gumegewang na rin po sa trabaho ngayon. Ang hirap po kasing tumayong ina at ama sa mga anak ko. Hirap na po ako, Dr. Love. Gusto ko pong malaman, nakaidli po ba ang Panginoon? Natutulog po ba ang Diyos? At hindi niya nakikita ang paghihirap ko. Ang pagdudusa ko, may katapasan po ba ito? Naging mabuting tagasunod naman po ako, Dr. Love. Naging mabuting tao, hindi ko lang po talaga lubos na maintindihan. Dr. Love, please enlighten me. Paano ko po malalampasan ito? Hindi ko na rin po magawang magdasal dahil wala naman po akong ibang ginawa noon kundi magdasal. Pero ito ang sinapit ko.
Sana po'y matulungan niyo ko. Gumagalang, Ryan.